Magandang araw mga kabayan. So ngayong umaga ay magluluto ako ng almusal ng aking amo. So 5:45 AM pa lang ay nabangon na ako at naglilinis ng aking katawan. So dito sa kusina ay hinihanda ko na ang aking mga lulutuin. Pero sa gabi pa lang guys ay tinatanong ko na yung mga amo ko at yung alaga ko kung ano yung gusto nilang almusal. Bali sa next vlog ko, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga klase ng mga almusal na nape-prepare ko sa amo ko. So, madali lang yan guys. Ang technique dyan, sa gabi pa lang, tatanungin na natin ng mga amo natin kung ano yung plano nila kainin kinabukasan sa kanilang almusal. So, gabi pa lang, i-ready na natin yung mga gagamitin nating mga kaldero. Nire-ready ko na yan sa kalan. Then, after nilang umalis, papasok sa opisina at papasok sa eskwela yung alaga ko, is magliligpit naman ako ng mga kinainan. So, lahat kinukolekta ko, pati yung basura. Kasi yan, sa gabi, tinatapon ang basura dito. Nililinis ko rin maigi ang mga lababo bago ko simulan yung aking ibang mga gawaing bahay. This time, lilinisin ko naman yung kwarto ng amo ko. So, madali lang to guys. Babacuum mo lang, imamap, at lilikpitin yung kama. So, ayusin mo lang naman yung mga pinaghigaan nila. Ito nga pala guys ay kada 2 linggo pinapalitan ko yung bedsheet. Pagkatapos ay gagawin ko naman ang pagliligpit sa living room. So, syempre, babacuum mo rin, imamap, at saka lilinisin ang mga table at aalisin ang mga alikabok. Ganon din naman ang mga upuan. Aayusin ang mga throw pillows, at syempre, aalisin ang mga alikabok. Minsan, nililigpit ko rin yung mga gamit na naiwan nila dyan kasi yung mga bag nila, minsan yung mga tsinelas, kailangan ilalagay mo sa tamang lagayan. Madali lang naman maglinis dito sa Hong Kong. Kung iniisip nyo mahirap ang trabaho dito, syempre, may technique lang tayo. Kung araw-araw mo na siya laging ginagawa, makasanayan mo na siya. So, parte ng aking gawain ay yung linisin yung flower base ng amo kong babae. Kasi mahilig siyang bumili ng mga fresh flowers. Katulad nito guys. Pareho kami ng hilig na ang amo ko. Mahilig kami sa bulaklak. Ito nga palang bulaklak na to guys. Na-amaze ako dito kasi first time niyang bumili ng ganito. Para siyang rose na parang carnation. Combine siya sa isang sanga. So, hindi ko alam. Parang ito breed. Galing niya guys, oh. Pakita ko sa inyo yung isang stem niya. Akala ko 2 klase ng bulaklak yung binili niya. Ayan guys, oh. Yung kulay purple and white. Para siyang rose, tsaka yung isa carnation. So, this time naman ay lilinisin ko na yung CR ng aking among lalaki. So, 2 nga pala yung CR namin guys. Dati 3. Tapos ngayon, itong isa na to ay para sa kanya. Pero ginagamit din naman ng mag-ina. So, usually, talaga ito, priority na ginagamit ito ng amo kong lalaki. So, lilinisin ko yan, araw-araw yan, guys. And then, make sure na malinis at mabango. Dinidisinfect ko pa yan siya. Ito naman yung pangalawang CR na lilinisin ko. Ito yung CR ng babae at nung bata. Then, ito rin yung ginagamit ko. Dito rin kami naliligo. So, I make sure na hihilahin ko yung mga cabinets niya at pupunasan, aalisin ng mga alikabok. Since araw-araw ko naman ginagawa yan, guys, minsan, nagpapatlang ako ng araw na hindi ko na siya hinihila. Pero yan, binabacuum ko yung likod and then minamap. And then, lilipat naman ako sa kwarto ng aking makulit na alaga. So, dalaga na yung alaga ko. Guys, dati nung dumating ako dito, 2 years old lang siya. Ngayon ay 12 years old na. So, madali rin naman gawin to kasi araw-araw naman tong nililinis at nililigpit. So, ayusin mo lang naman yung mga unan, yung kumot. Lalagay mo lang sa tama yung dating mga gamit na nagulo. And then, aalisin mo yung mga alikabok kasi nahiga rin dito yung pusa naming makulit. So, pinapagpag ko rin yan and then, after nun, ay aayusin ko naman yung kanyang study table. Kasi yung study table niya, syempre, pag uwi niya ng hapon, ginugulo niya yan. Kasi diyan siya nag-aaral. So, syempre, tinuturuan ko rin naman yung alaga ko na magligpit niyan. Nga lang, talagang may kakulitan. Minsan, magulo pa rin. So, okay lang naman yan, guys, kasi madali naman ligpitin. Maliit lang naman yung kwarto ng mga Chinese dito sa Hong Kong, guys.
So, itong bahay ng amo ko is isang normal na laki lang na bahay para sa akin dito. Kasi yung iba, malaki talaga raw yung mga bahay ng mga amo nila. So, dito sa amo ko, masabi ko is normal lang na size itong flat ng amo ko. Ganyan guys. Pati yung mga gilid-gilid, yan, binabacuum ko yan. Minimake sure ko na walang alikabok. Kasi yung alaga ko, tsaka yung amo ko lalaki is meron silang allergy sa alikabok. So, make sure na walang alikabok yung kanilang mga kwarto. Lalo na yung kanilang higaan. Very basic lang naman yung mga ginagawa ko dito guys. So, siguro, kung sadyang magaling kayong maglinis at madiskarte kayo, siguro in 1 hour, tapos nyo na lahat itong ginagawa ko. So, kasi dahan-dahan lang yan kasi may kasama pang pag-upo yan. So, yan naman yung aking kwarto. So, bago pa ako bumangon, naligpit ko na yan. Una ko nililigpit talaga yan, guys. Then, after ng lahat ng pagliligpit sa mga kwarto, ay kukuhanin ko naman yung mga damit. So, yung mga damit ay lalaban naman sa rooftop. Sa rooftop nga pala nakalagay yung aming washing machine. So, automatic naman yan kasi ilalagay mo lang siya, isa-set up mo, and then, babalikan mo na lang para isampay. So, sana all. Gusto ko ganung washing machine. Ang i-invest ko. Pag ako nag-for good na sa Pinas. Para naman, pag ako ay nag-retired na, madali na sa akin lahat ang mga gawaing bahay. So, kaya naman napapabilis ang mga paglilinis dito sa Hong Kong guys is halos lahat naman is electronics. Mga high-tech na yung mga gamit nila dito. So, syempre pa kailangan samsamin ko o kuhanin ko naman yung mga sinampay ko kahapon ng mga nilaban. Dito nga pala, bago ko siya ibaba, tinitiklop ko na siya kasi meron din kami ditong upuan, pahingahan. So, dyan ako minsan nagpapahinga, dyan din kami nag-exercise, dyan kami nagre-relax, dyan kami nagmumuni-muni, dyan din kami nagpipiknik dito sa rooftop. Dyan din kami nagbabarbecue pag New Year. Sometimes, dyan din kami nag-hotpot. Lalo na ngayong taglamig. So, dinilinis ko rin yung garden dito. Araw-araw yan kasing alaga ko. Kinakalkal niya yung mga lupa. Naku, kulit nung pusa akong isa. Ang hilig niyang kalkalin yung mga lupa ng mga tanim ko dyan. Alam nyo ba, ang dami ko nang naitanim dyan. Ang dami ko na napabunga. Mula sa prutas at gulay. Pati mga bulaklak. So, nakakatuwa lang. So, syempre, padidiligin ko yan araw-araw yan. Pag gantong winter, once a day lang ako magdilig. Pero pag summer, twice a day. Minsan nga more than pa. Kasi nga, kailangan is ma-hydrate yung aking mga halaman. Pagkatapos nun ay kukunin ko naman yung mga tiklop ko at ilalagay ko sa aming mga damitan. At ang pinakahuling gagawin ko sa paglilinis ay yung pagmamap ng sahig. So, buong bahay yan, imamap mo. Araw-araw na ginagawa yan. So, sabi ng amo ko pati sa gabi. Pero minsan hindi ko na nagagawa yung sa gabing pagmamap kasi karaniwan, natutulog sila is 8:30. So, nanonood po sila ng TV after namin na mag-dinner ng 6:30. Minsan 7 o'clock. So, nakahambalang naman sila. Hambalang eh. So, nakaanto sila sa living room. Hindi ko naman magawang magmap pag naandyan sila. Pag naandyan sila, yan, nagkakandabulol-bulol na ako. So, okay lang yan. Hindi naman tayo ganun talagang biyasang mag-vlog. Actually, yung pagbablog talaga is, natutuwa lang ako doon sa mga napapanood kong vlogger. So, na-amaze ako. So, ngayon, talagang gusto ko na talagang i-push through tong pagbablog ko. Kasi gusto ko naman ang i-share ko sa inyo ay yung mga gawain ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, ayan na nga, extra na yung aking kulit si Dandan. So, hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Sana ipalo nyo ako sa aking susunod na mga videos. Please subscribe, like, and share.
Salamat sa panonood. Kamustahin ko muna yung pamilya ko sa Pinas. Bye-bye! See you in my next vlog!